Welcome to K-Catalog. Sige, part na po tayo ng Level 3 Unit 5. Tingnan natin yung number 1. 여러분은 매달 어디에 생활비를 가장 많이 사용합니까? Where do you spend each month your living expenses the most? Okay, so again, no, sabi ikaw daw, every month, saang klase ng living expenses yung pinaka mataas ang nai-spend mo na pera? 사배 자신의 생활비 사용과 절약할 수 있는 방법에 대해 정리해 보세요. So again, no, 정리, ibig sabihin to organize. So meron tayo ditong table sa baba. Sabi, try daw na mag-memo, no, organize kung paano yung 절약할 수 있는 방법. So paano yung paraan kung saan makakatipid ka. 절약할 수 있는. So, okay, ways where you can save yung paggastos nga sa living expenses and kung ano-ano yung mga living expenses na nagagamit mo. So, dito, tingnan natin yung table. So, andito yung mga category, no? 식비, food expenses, 교통비, transportation, 통신비, yung sa telecommunication, sa phone bills natin, 교육비, education, 의료비, medical expenses, 공과금, utility bill, Monhwa, 생활비. So again, ito yung sa leisure natin, no? Or miscellaneous, kumbaga yung mga paglilibang natin, ano yung mga gastos natin doon. And then, sunwi. Ibig sabihin ng sunwi is yung ranking. Kumbaga, ano yung pinakamataas? So, halimbawa, pinakamarami kang na-spend na pera is sa food. So, number 1 mo ilalagay yung sa shikbi. And then, kunwari naman, ang kasunod na pinakamalaki is yung medical expenses, palaging nagkakasakit. So, number 2, ganun, no? Ina-number mo from pinaka mataas ang gastos hanggang sa pinaka-less. Example, pinakamataas na gastos namin siguro is 교육비. Yan, kasi mahal ang magpaaral talaga dito sa Korea. And then, another one is yung 식비. Yan, pagkain. Tapos, we have yung 공과금. Yan. Then, sabihin natin, 문화 생활비, kung madalas kunwari na no, pasyal-pasyal, punta dito, doon. Yan. And then, utility bill. Pagkatapos, yung ating 통신비. Tapos, yung gyutongbi. And then, last natin yung iryobi. Yan. So, ito, example lang yan, no? Tapos, ngayon dito sa 절약 방법. So, ano yung mga ways kung saan pwede kang makatipid? So, susulat mo kung ano yung mga ginagawa mong paraan para at makatipid ka sa mga expenses na to. So, yung pinrepare ko, again, i-share ko sa inyo. So, dito muna tayo sa 식비. Ayan. So, 필요한 것만 메모해서 장을 보다. So, again, ang sabi ko dyan, 필요한 것만. Yung mga kailangan lang. 메모해서 isusulat or ililista na in advance and then 장을 보다. Again, no, yung 장을 보다, ibig sabihin yan is when you do the grocery kapag namimili ka. Okay, so again, isulat mo na or ilista yung mga kailangan lang. Syempre, yun lang yung bibilin mo. And then, 교통비. Transportation, kung wala namang car, hindi gumagamit ng sasakyan, kunwari ang ginagamit is public transportation, then pwede itong ganitong pamamaraan. So, sabi ko dyan, 택시를 타는 것보다 공유 자전거를 이용하다. Again, ibig sabihin, instead na sumakay ng taxi, gumamit na lang ng shared bicycle or yung public bicycle. No? Dito sa Korea, meron sila marami yung shared or public bike and also yung electric kickboard. Ayan, pwedeng magamit. No? Parang i-rent mo siya. Dito naman sa 통신비, yung ating monthly bill sa phone, so, ang pwedeng gawin is 가족들이 통신사를 같은 것으로 하다. So, ibig sabihin, kayo ng buong family mo, isang telecommunication company or network provider na lang yung gamitin. So, 같은 것, same lang, no? Kasi pag ganon, mas marami silang bibigay na free services o kaya discount. Okay? So, mas makakatipid. Yuyukbi, education. Dito sa Korea, again, mahal, napakamahal magpaaral kasi kailangan ipapadala or isesend mo yung mga bata sa mga academy. So, English Academy, may mga piano lesson, swimming lesson. It's not required, hindi siya necessary. Kaya lang, parang culture na nila yon eh. Kaya mahal talaga ang magpaaral dito. So, ito yung pwedeng gawin. 일시불 대신 카드 할부로 교육비를 내다.
So, dito, ano ba yung ilshibul and halbu? So, di ba kapag gumagamit ka ng card, credit card, kapag magbabayad ka, it's either you can pay via lump sum, yung one-time payment. So, kung 100,000 won yung babayaran mo, okay, 100,000 won, isang bayaran. Or yung installment, halbu. Yan. So, hahatiin, no? Yun yung ilshibul and halbu. So, lump sum or installment. So, sabi ko dito, instead na one-time payment, you can use or you can pay yung tuition fee with installment method, no? So, yan, halbu로 교육비를 내다. And then, 의료비. So, ano naman yung 의료비? Medical expenses. So, paano makakatipid sa ganyan? Ang isa sa magandang way is, syempre, gumamit ka ng health insurance. 의료보험을 이용하다. To use health insurance. Next, 공과금. So, again, utility. Ito yung ating mga electric or water bill. Yan. So, paano ka makakatipid dyan? So, kapag hindi mo ginagamit yung appliances, kailangan patayin mo siya, di ba? Kaya pag yung mga, walang tao sa kwarto, papatayin yung ilaw. 사용하지 않을 때 가전제품이 전원을 끄다. Again, 끄다 means to turn off, patayin, no? Yung power. Okay? Kapag hindi ginagamit, 사용하지 않을 때, yung mga appliances. Next. 문화생활비, again, ito yung sa paglalibang natin, no? Pamamasyal, paglilibang, pagpunta sa mall, manood ng sine, yan. So, paano tayo makakatipid dyan? Okay, so ito siya. 총등 구매를 하지 않다. So, napakaraming ways. Isa lang yung nilagay natin dito. Ano ba itong 총동 구매? Again, ito yung impulsive buying. Yung hindi mo naman talaga kailangan, pero nung nakita mo, nagustuhan mo, na dala ka ng emotion mo, binili mo. Okay, so wag gagawin yon para makatipid. Again, ito yung mga pamamaraan na pwedeng gawin para makatipid. And then yung Sunwi, again yung ranking, no? Ano yung pinakamataas na gastos hanggang sa pinakamaliit. This one, per family, per person, it varies, no? Pwede mag-iba-iba. Tapos again, itong mga may B dito, shikbi itong B category nung iyong mga expenses. For item number 2 ng writing part, instruction, 위의 생활비 가운데 한두 가지를 골라 절약할 수 있는 자신만의 방법을 소개하는 글을 써보세요. Sabi, yung nasa taas daw, no? Yung nasa item number 1 na mga living expenses, so dun sa mga yon, isa or dalawa, you have to choose. Okay, so yung gola to choose. So again, pili ka ng isa or dalawa dun sa mga living expenses na nasa taas, and then 절약할 수 있는 자신만의 방법. So, 자신만의. So, ibig sabihin, yung ikaw yan, no? 자신, oneself. Yung ways or methods daw na ikaw ang gumagawa para makatipid. So, ano yung mga pamamaraan or methods na ginagawa mo para makatipid? So, yun daw yung try na isulat. So, gagawa ka ng passage or paragraph para i-introduce yung mga ginagawa mong paraan para makatipid. Hindi kailangang mahaba, again, ang sabi, isa or dalawa lang dun sa mga nakasulat na ginawa mo sa taas, yung gagawin mo dito. So, dito yung ginawa ko, basahin natin. Pumili lang din talaga ako ng dalawa, no? Tapos, nagkaroon lang ako ng intro. Sabi ko dyan, 매달 생활비를 관리하는 것은 당연한 일입니다. So, sabi ko, every month, yung pagmamanage ng living expenses is a normal thing to do. 당연한 일. Okay, so normal siya, no? Or it's a common thing. And then, 지출에 절약할 수 있는 방법은 다음과 같습니다. So, sabi ko dyan, 다음과 같습니다. It's like saying the following. Sa English, no? Ang mga sumusunod, sa Tagalog naman. Okay, ang mga sumusunod ay pamamaraan, ways on how you can save. 절약할 수 있는. Okay, so yung 지출, again, means expenses. So, ito yung mga pamamaraan para makatipid sa gastos. Tapos, ito na. Yung pinili ko is yung 식비, yung food expenses, and yung tongshin. Okay, so yung tongshin비. Ito, tongshin비. Sabi ko sa food expenses, 식비가 많이 나오는 경우는 외식을 줄이고 장을 보러 갈 때 필요한 것만 메모해서 사는 것이 좋습니다. So, ibig sabihin, dun sa mga cases kung saan maraming na-spend sa cost ng food, so reduce, 줄이다,
reduce yung pagkain sa labas, weshik. Okay, again, yung weshik을 줄이고, so i-lessen yung pagkain sa labas. And then, 장을 보러 갈 때, when you go to buy groceries. Yan. 필요한 것만 메모해서, so ilista na or isulat na yung mga kailangan lang and yun lang yung bilhin. So, kapag ganun yung ginawa, it's a good way, no? 사는 것이 좋습니다. And then, 가족들이 통신사를 같은 것으로 하면 통신비를 아낄 수 있습니다. So, dito, ginaya ko lang kung ano yung information na binigay or example na binigay dun sa speaking part if manotice nyo. Ayan, so 가족들이 통신사를 같은 것으로 하면. So kapag same lang ng network provider or carrier yung ginamit nyo for the whole family, then you can save or makakatipid ka when it comes to your phone bills or yung inyong mga internet bill. So yun yung ating example, madali lang. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.